My name is John Andre D. Bartolome. My name is James Babustan. I'm Jericho Art Torres. And we are BSIT 2C. Ang ginawa naming system ay Student Information System. Ano nga ba yon? Ang Student Information System ay isang system na ginagamit upang ma-record, ma-manage at ma-update ang mga informasyon ng mga estudyante. Tulad ng ID, first name, last name, email address, course, and year and section. Sa paggawa ng system namin is gumamit po kami ng Java NetBeans IDE, MySQL Workbench, at MySQL Driver. Yung Java NetBeans IDE para sa front-end at logic. Dagdag pa dito ko rin ginawa ang pag-debug at pag-visualize ng application. MySQL Workbench is para naman sa database storage. Ginamit rin ito para i-visualize at i-manage ang tables at relationship ng data. At yung MySQL JDBC driver para mag-connect yung Java code at database. Ito rin ang nag-handle ng communication para i-execute ang SQL queries galing sa Java program. So, dito tayo sa may SQL Workbench. Dito tayo sa first line. Para saan nga ba to? Ito ang create database if not exists SchoolDB. So, dito, ang ginagawa nito ang database sa SchoolDB. Ito namang if not exists ay pumipigil si error kung umiiral na ang database. Ang ibig sabihin nun ay gumawa ng database kung ito ay wala pa. So dito naman tayo sa use SchoolDB. Use SchoolDB DVD. Dito tayo sa use SchoolDB. Parang ina-assign na tong SchoolDB bilang kasalukuyang ginagamit na database. Lahat ng susunod na utos ay dito papasok. So dito tayo sa create table student. Lumilikha ito ng table na pinapangalan ng student. Dito ilalagay ang lahat ng information tungkol sa mga estudyante. So dito tayo sa mga column, sa loob ng column. So may int primary key. Natatanging ID ng estudyante, hindi maaaring maulit. So bawal siya maulit. Bawal umulit dito yung mga ID ng estudyante. Sa first name naman tayo, unang pangalan ng estudyante syempre. Tapos kaya may 50 diyan, 50 na character lang ang maximum. Dito rin sa last name, yung huling pangalan ng estudyante, 50 character lang din. Dito naman tayo sa email. Kapalido sa email address ng estudyante. Ang maximum naman ng character ng type dyan ay 100. Sa course din. Sa course naman, 50. Sa year and section, 20. So hello po. Ito po yung demo kung paano po mag-function yung mga buttons ng aming system, which is yung Student Information System. So dito po sa student number, maglalagay lang po tayo ng any number. And sa first name naman po is James. And sa last name, Babustan. And sa email address, james@gmail.com. So ito pong ginagawa ko is sa insert po siya. And yung course is BSIT year-end section 2C. And once po natapos na lahat is pipindutin lang po natin itong insert. So added successfully na po siya. Andito na po siya sa ating output. And yung update naman po is i-click po natin yung nagawa natin.
And pwede po natin palitan itong sa last name. Pwede po natin gawing Pogi. And once po na pinindot natin itong update, is maging iba na po siya dito sa ating which is Pogi. And ito naman pong delete is i-click lang po natin itong ating output and pipindutin po natin itong delete. And ayun po, deleted na po ang ating output. Dito po sa aming connection, sa aming database. Una po, yung database class dito ko po niload yung MySQL driver. At pinasa yung connection string ko dito sa JDC MySQL School chuchuchu. Ayun po yan. Tapos kasi bali itong method na to, yung connect. Yan. Siya yung nagre-return ng connection object na ginagamit sa buong app. Siya po yan. Yan po yung connect na yan. Ito naman po yung model class ko. Gumamit po ako ng encapsulation dito. Kaya naka-private yung fields like ID and first name. Tapos meron kami public gutters. Ito po siya. Ito, public gutters yan. Gumamit din po ako ng inheritance. Ito po, inheritance. Kasi nag-extend po yung person class. Dahil dito, mas nagiging organized at reusable ang code structure. At nakakatulong din ito para mas madali ang future updates o modification ng model. Ating student DAO.java, which is yung data access object, is para po dito sa mga list students is ito po yung inihahanda ang mga listahan na bubuin po ng ating method. So para naman po dito sa ating string SQL query para kunin lahat ng column at row at lahat ng row mula sa student table. Para naman po dito sa ating try is ito po yung nagbubukas ng connection. Ito rin po yung gumagawa ng statement at tine-execute ang query. Ang resulta ay nasa result set. Para naman po dito sa ating while is ita-traverse ang bawat row ng result set .rs.next, kumukuha ng susunod na row at nagbabalik ng false kapag wala ng row. Para naman po dito sa ating new student is ito po yung gumagawa ng student object mula sa bawat row gamit ang ating ang mga column names. Para naman po dito sa ating student.add is dinadagdag ang ginawa mong student object sa student list. Para naman po sa ating return, ito po yung ibabalik ang buong list ng mga students. Pwede rin po itong gamitin para ipakita sa GUI table o i-print sa console. So last po, yung main dashboard, yung table. So sa table tayo. Yung table, gumamit po ako ng default table model para po ma-display yung data. So dito po tayo sa load data. Dito po tayo sa sa load data. Ito pong load data na to, tinatawag niya po itong get all student. Tapos nilalagay sa rows ng table. Tapos doon naman po sa mga buttons. Sa mga buttons kagaya ng insert, update, tsaka delete. Kinuha ko lang po yung text sa text field. Gumagawa ng student object tapos pinapasa sa DAO para ma-save po sa database. Po yung challenge, saka na naman tayo sa challenges. Yung pong naging challenge sa akin yung pong pag-access denied error nung una kasi
magkaiba po pala yung password ng MySQL ko sa code. Tsaka po yung pong workbench, dun din po ako nahirapan. Dun po sa password. Tsaka po sa pag-connect sa pag-connect po ng database. Doon po talaga ako nahihirapan. Ang naging solusyon ko po doon, kaya po pala ayaw po makonect na maayos. Outdated po yung mga na-download ko connector ng MySQL. So nung ginawa ko po 'yun, ang ginawa ko po doon ay nag-download po ako ng latest version. Tapos ayun po, na-connect na po yung mga data. Tsaka po natutunan ko rin po yung paano gamitin po yung DAO pattern para mas malinis po yung code doon po sa SQL, para po hindi po sila siksikan sa loob ng mga sa loob po ng SQL sa mga buttons. Yun lang po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Kung anong oras naman po ito napapanood. Ngayon po ay gusto ko lamang pong ibahagi yung aking naging experience sa yung mga challenges na hinarap ko at yung mga natutunan ko habang ginagawa namin ang aming system na may CRUD function na insert, update, get all students, at ang delete. Sa una, inaamin ko na medyo nakaka-stress kasi marami palang dapat intindihin sa likod ng isang simpleng form lang na nag-i-input lang ng student data. Sa una, akala ko ito ay simple lamang, pero nung sinimulan ko na, doon ko na-realize na kailangan pala ng tamang pagplano at pag-intindi sa flow ng data. Isa sa pinakamalaking challenge ay yung paggamit ng prepared statement. Bago ito sa akin, kaya kailangan ko talagang unti-unting intindihin kung paano gumagana yung placeholders, kung bakit kailangan ng mga question marks, at paano na-bind yung values sa tamang order. Doon ko rin nakita kung gaano kahalaga ang pag-iwas sa SQL injection kahit beginner pa lang ako. Isa pa sa mahirap ay yung pag-setup ng database connection. Kailangan tama lahat, connection string, username, password, pati pangalan ng table. Kahit isang maliit na typographical error agad ang ibabalik ng aming program. Kaya natutunan ko na maging mas maingat at laging i-check yung mga details bago mag-run. Noong ginagawa ko naman yung update at delete, mas naintindihan ko ang bigat ng paggamit ng where clause. Kung mali ang table column name o kulang ang kondisyon, pwedeng ma-update o ma-delete yung maling row. Doon ko na-realize na ang SQL ay parang isang napakalakas na tool. Kapag mali ang gamit, malaki rin ang damage. Kaya dito ako natutong maging mas responsable sa pag-handle ng mga queries. Sa pagkuha naman ng list ng students gamit ang select query, mas na-appreciate ko kung paano gumagana ang result set. Una, ay medyo nalito ako kung paano gumagana yung rs.next, open and close parenthesis, at paano ko kukunin ang data gamit ang rs.getString at rs.getIn. Pero nung naintindihan ko na, naging malinaw sa akin kung paano nagtatravel ang data mula sa database, papunta sa Java object, papunta sa list. Nakakatuwa rin makita na kaya ko nang mag-loop, gumawa ng student object, at i-display ito sa table o console. So sa kabuuan ng paggawa ng aming system, marami talaga akong natutunan, hindi lamang sa coding skills, kundi pati sa debugging, patience, at ang logical thinking. Natuto rin akong maging mas organized, maging maingat sa bawat line of code, at magbasa ng mga error message nang hindi nagpapanik. Sa totoo lang, kahit challenging, fulfilling yung feeling na gumagana yung program namin
pagkatapos ng ilang ulit na pag-aayos. Sa dulo, masasabi ko na malaki ang naitulong ng project namin na ito para mas maintindihan ko ang Java, SQL, at yung konsepto ng CRUD. Mas nabuo yung confidence ko na kaya pala namin gumawa ng isang simpleng system mula sa simula hanggang dulo. At dahil dito, mas na-excite ako matuto pa at gumawa ng mas malalaking project sa future. At yun lamang ang aking experience, challenges, at learning sa paggawa ng aming system. Maraming salamat po sa pakikinig.